Tatay, para kay Xiaoyu naman, pabayaan niyo na kaming mabuhay. Hindi ito madaraanan. Tatay, Huwag mo sisihin si tatay. Ako ang leader ng mga ahenteng kill. Kahit kayo ang pinakamamahal kong kamag-anak, ngunit nagtaksil kayo sa samahan, paano ko kayo palalampasin? Nanay, tatay, ipaghihiganti ko kayo. Laojo, nagtatanim ka pa rin? Tigil-tigilan mo na yan. Samahan mo kaming magkape sa bayan. Kayo na lang, may trabaho pa ako, hehe. Laojo, anong taon na ba? Ano pa ang mas maganda sa pagsasaka? Ayan na naman, tumatanda ka na. Panahon na para magsaya. sige na, hihi. Tara na. Kausapin mo ng maayos, galit na yan. Ganyan talaga siya. Kahit saan siya pumunta. Ang yabang talaga. Ang sosyal pa ng dating. Sino bang nagtanong sa'yo? Naghihintay akong makausap ang leader. Tumahimik ka. Sinabi ko na yan, huwag niyo akong tawaging leader. Magsasaka na lang ako ngayon. Boss, nakita na namin ang babae. Ano? Ano ang sinabi niyo tungkol kay Yun? Hoy, hello. Tingnan mo, may ginagawa ba tayong aktibidad dito? Hoy, hello. Hello, tingnan mo to. May mga aktibidad kami. Sulit na deal yan. Mga promo sa event. 10 taon na ang lumipas. Di ko inakalang lalaki ng ganito ang anak ko. Ngayon, siguraduhin mong bayaran siya ng maayos. Hoy. Salamat po. Sige, ayos lang. Walang anuman. Anong ginagawa mo? Humanap ng tao. Uta, ang lakas ng loob mo. Mr. Xiao, anong ginagawa ninyo? Anong gagawin ko? Joey Wan, anong sinabi mo kay Lily? Sinabi kong asawa kita, paglayuin mo na siya sa'yo. Anong karapatan mong paglayuin siya sa akin? Kaibigan lang kami. Ngayon dahil sa kalokohan mo, galit na si Lily at di ako pinapansin, utos ko na tawagan mo siya para humingi ng tawad. Ordinaryong kaibigan, anong nangyari sa litrato sa cellphone mo? Araw-araw kayong magkausap, baby dito, baby doon? Ordinaryong kaibigan lang ba yan? Utang ina, nang hingi ka pa ng cellphone ko, mamamatay na ako sa bugbog. Matandang to, anong ginagawa mo? Subukan mong hawakan ulit siya. Sino ka ba? Matanda? Hindi mo na kailangang malaman kung mangangahas kang hawakan si Cloud ulit. Babasagin ko ang buto mo. Yuner? Haha, sige. Ikaw ba si Joe yun? Mukhang nangangailangan ka na talaga. Nakipagrelasyon ka pa sa matanda. Diba? Tapos binuhusan mo ako ng maruming tubig. Gago ka talaga. Kakilala ko lang itong tito. Kalakalan mo? Akala mo tanga ako? Nung nakilala ko siya, tinanggol kita? Sino ka ba? Tumahimik ka. Apo ko siya. Tumahimik ka. Apo ko siya. Ano po? Anak, ako ang iyong lolo. Tingnan mo ang larawan mo noong bata ka. Ikaw si Zhong Mushan. Oh, ako nga. Nahanap ka rin ni Yuner. Umalis ka na riyan. Wala akong buhay na katulad mo. Ang lolong pumatay pa sa sariling anak at manugang, hindi ka karapat dapat maging lolo ko. Anak, makinig ka sa akin. Alam kong may galit ka sa lolo mo sa mga nakaraang taon. Bumalik ako para bumawi. Isang hamak na probinsyano ka lang? Anong kabayaran ng meron ka? Kitang-kita na naghahanap ka ng mag-aalaga sa'yo. Hoy Yun, makinig ka sa akin. Tama na. Ayaw ko nang makinig sa'yo. Lumabas ka na. Yuner, bigyan mo ng tsansa si lolo. Gagantihan kita ng maayos. Paano ka gaganti? Mabibigyan mo ba ako ng tahanan? O pera? Mababago mo ba ang kalagayan ko? Kung hindi, umalis ka na lang. Kaya kong gumawa ng mga ulap. Basta gusto mo, kahit ano ay maibibigay ni lolo.
Matandang panis ka, ang kapal ng mukha mong pumito, tignan mo ang sarili mo, galing lang sa sakahan, anong maibibigay mo sa kanya? Ang repolyong itinanim mo? Anak, ito ang gustong ibigay ni Lolo. Espesyal na regalo ito ni Lolo para sa iyo. Dito natin makakamit ang lahat para kay Yon. Anong ginagawa mo? Anong problema? Matandang panis ka na, ang kapal mo ng umanga. Basurang ito ang dadahin mo para manloko? Akala mo ba batang 3 taon ako? Walang modo. Pangasiwa ng Dragon Club. Hindi ko hahayaang lapastanganin mo. Inuutusan kitang pulutin yan ngayon din. Uutusan mo ako? Aray, matandang ito. Tama ba ang narinig ko? Sige, kukunin ko na para sa'yo. Hindi lang kinuha para sa'yo, pinatapon ko pa ang basurahan. Satisfy ka na ba? Hihahaha, bakit ka nakatingin sa akin? Gusto mo pa ba akong suntukin? Sige, tawagin mo na. Suntukin mo ako? Ano ka ba? Sige, suntukin mo. Walang galang. Gago ka talaga. Ayos ito papatayin kita. Ikaw, paano ka naging mabuti? Ininsulto mo ang apo ko't medalya. Ano kita patatawarin? Joe Mushan, bitawan mo. Yun, huwag kang mag-alala. Papatayin ko siya. Patayin. Patayin siya. Kailangan bang patayin lahat ng malapit sa akin? Nakapagpasya ka na ba? Xiaodong, Lumayo ka sa akin. Xiong-er, tama na. Bundokchong mo, pinatay mo magulang ko sa harap ko. Iniwan mo akong nag-iisa sa mahabang panahon. Anong kasalanan ko? Kailangan mo ba akong patayin? lumaki ka na. Oras nang malaman mo ang katotohanan. Bumalik si Lolo ngayon para hanapin ka. Gusto ko lang sabihin ang totoo at bayaran lahat ng pagkukulang. Tumahimik ka at bayaran mo ako. Sa basurang bakal lang na yan? Hindi, nasabi ko na lahat. Ayaw ko nang makinig sa kalokohan mo. Nakita mo ba itong mall? Araw-araw akong nagpapamudmod ng flyers dito. Ang kinikita ko sa isang buwan, di sapat para sa pinakamura dito. Nag-iipon ako araw-araw. Pero kahit mga alaga akong hayop, anong kabayaran ang maibibigay mo? Ying, kung gusto mo itong mall, ipagkakaloob ko na ito sa'yo. Kung gusto mo ang mall na ito, ibibigay ko na ito sa'yo ngayon. Sige na, matanda. Ang kapal mong magmalaki. Ari ito ng Shaw Consortium. Bilyones ang halaga nito. Ang pamilyang Xiao. Pinangalanan mo ang patriarka ng Xiao? Alam mo ba anong uri ng tao ang patriarka ng Xiao sa Haicheng? Ako mismo si Xiao Dingtian. Kahit ang buong mall, basta gusto ko si Sun Tian. Kahit Shaw Consortium. Sige, wala akong oras sa kayabangan mo. Umalis ka na sa paningin ko. Isusumbong ko itong lahat. Pagdating sa bahay, malalaman mo. Huwag mong hawakan ang buhok niya. Hindi kita palalampasin. Ahadaha, ganun ba? Galaw ako. Ano? Naghahanap ka ng gulo. Papatayin kita. Hinto, pag pinatay mo si Stu, magpapakamatay ako sa harap mo. Tumahimik ka. Naririnig mo ba ako? Asawa ko siya matanda. Ako ang may karapatan sa kanya. Murahin ko man siya. Anong magagawa mo? Pakawalan mo ako. Ayokong mabahala ka. Kaya mong pabagsakin ang sarili mong anak. Bakit ako pa? Wolf, anak mo si Zhou Qiang, alam mo ang krimen niya kay Wang Chunhua. Wala nang makakaligtas sa kanya. Alam kong may kasalanan sila. Pero sa mga taon ko sa organisasyon, pumayag na kayo. Hayaan niyo akong sila ang pumatay. Alis na tayo? Huwag mo nang kausapin to. Sakto, pauwi na tayo. May itatanong ako. Bilisan mo. Anak, tutuparin ko ang pangako ko. Xiao Dingtian. Ako ito. Si Wolf. Xiao Dingtian. Ako'y nag-iisang lobo. Ikaw ba ang leader? Sa loob ng kalahating oras, dalhin ang equity transfer letter ng Binhai Mall. Pumunta ka sa akin kahit gusto kong makuha lahat ng impormasyon sa pamilya Zheng. Pupunta ako dyan agad. Secretary Yao, magmadali't ihanda ang kontrata para sa Binhai Mall. Hindi ba't equity transfer letter ng buong Xiao Group ito?
Presidente, bilisan mo. Sige na. Gagawin ko na ngayon. Ako yan. Bumalik na yung lighter. Nasa Haiching na ngayon. Pokpok, anong ginawa mo sa anak ko? Wala akong ginawa. Ang tapang mong sumuway, sinabi na sa akin ni Lily, tinawag mo siyang Sly at pinangalan ng bading, ayaw nang makipag-usap ni Lily sa akin. Wala akong kinalaman. Sinabi ko lang na may asawa ka na. Maliban yon. Hayop ka, may punto ka. Kapatid ni Lily. Isang executive ng Xiao Consortium. Yan, nakalapit na ang kapatid ko sa malaking korporasyon. Nasira na lahat. Dahil lang sa mga salita mo, nawala ng malaking suporta ang pamilya Zheng. Dapat kang malintikan. Huwag mo nang kausapin yan. Siyaudong tulad ng kasabihan. Ang tunay na asawa'y dapat masunurin. Dapat turuan ng leksyon ang ganitong babae. Tama si nanay. Masyado pa pala akong mabait sa'yo. Bibigyan kita ng leksyon ngayon. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Sige pa, pilitin mo. Dapat siyang mapahiya ng sobra ngayon. Habang iniisip ko, lalo akong nagagalit dahil sa iyong putang ina, hindi ako pinapansin ni Lily ngayon. Binugbog din ako ng matanda. Gusto mo talaga, papatayin kita ngayon? Nakuha na. Alam ko, mali ba? Alam kong mali. Talagang mali. Nagkamali ka't ayaw mong paluin? Tapos ako'y binugbog ngayon, para sa wala. Ale, talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako ng kahabagan. Pwede bang patawarin mo ako? Kunin mo nga ang matandang iyon. Pakakawalan kita kapag pinatay ko siya. Hindi ko rin alam kung nasaan siya. Hindi ko alam na tinitingnan mo pa asawa ko. Talaga? Sige, babaliin ko binti mo ngayon. Tigil! Tigil! Yuner, gusto mo bang mamatay? Xiong-er, ayos ka lang? Nandito na si Lolo, huwag kang matakot. Magpahinga ka muna. Matandang Linta, inaasahan kong darating ka. Ang tagal naming naghintay. Mga kapatid, lumabas na tayo. Matandang hama, ikaw ba o ako ang gagawa nito? Kuya, kausap kita. Hingi ka ba? Yaya, huwag mong apihin ang apo ko, mga walang hiya. Putangin ng matanda, pinapakinggan pa kita. Diba, mga kapatid, samahan niyo ako. Yaya. Tumatanda na lang ako, di pa namamatay. Kailan? Ikaw na ang susunod? Ako pa ang inapi. Binabalaan kita. Huwag kang magulo. Ang ama ko si Zheng Weilong. Ang tatay ko ang Genshan Tiger ng Haicheng. Guru ba siya sa Quanhai City? Wala akong pakialam sa pinanggalingan mo. Huwag mong hawakan ang apo kong babae. Mamamatay kayong lahat. Hindi madaling pumunta si Tianwang Laozi. Sabi ko, Nanay, tulungan mo ako. Binabalaan kita. Huwag kang makulit. Mayaman ang pamilya namin. Kapag inapi mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. talaga, mayaman ka ba? Kung aalagaan mo si Yuner, ako ang lolo ni Yuner, Joe Mushan. Pag inapi mo si Yuner, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ang lone wolf, lone wolf. Tigil! Tigil! Tatay? Tatay, sagipin mo ako ng immortal. Ang papatay sa atin. 3 segundo na lang, bumitaw ka o di ka lulusot sa pintuang to. Talaga? Gusto kong makita kung anong klaseng tao ka. Naghahanap ka ng kamatayan, patayin mo ako, tangang to. Atensyon. Sabihin mo sa akin. Pwede na ba tayong lumabas sa pinto?
Huwag kang makulit, Tigre, ang kuya kong panganay. Kung mangahas kang hawakan ako, patay kayong dalawa niyang babae. Mamamatay na ko. Di alam kung paano magsisi. Wala akong pakialam kung Zhen Shanhu o Zhen Shanlong kapatid mo. 3 mahaba at 2 maikli. Papatayin talaga kita. Ang kanang Zhen ay sawana. Mangahas kang hamak ang pangalan ni Zhen Shan Tiger. Si Master Tiger, hindi ka palalampasin. Tawagin mo yung Zhen Shan Tiger na yan. Gusto kong makita kung anong klaseng tao siya. Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki siya. Yaya, saan ka tatakbo sa kamay ko? Paumanhin, pakiusap, pakawalan nyo na kami, hindi na kami uulit. Tumigil ka. Huli na para humingi ng awa. Wala akong kasalanan. Bigyan niyo lang ako ng tsansa. Pagkakataon, binigyan ba siya ng tsansa ng emperador ng kunin si Yun-Er ngayon? Walang makakatakas sa kanila. Fish, pigilan mo ang loko-lokong matanda. Papatayin niya ang buong pamilya natin. Ipaghihiganti kita ngayon. Tigil. Ikaw, Zhou Wuxian, kailangan bang patayin lahat ng malapit sa akin? Nakapagbati na ba kayo? Yun-Er, hindi ganun ang ibig sabihin ni Lolo. Tumigil ka? Kung papatayin mo sila ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Yun-Er, huwag kang magalit. Kung nasugatan ka, umuwi muna tayo ni Lolo. Para kay Yun-Er, buhayin ko kayo ng ilang araw pa. Kapag may nangyari kay Yun-Er, wala sa inyo ang mabubuhay. Tapos na, ganap na baliw na ang matandang ito. Kung babalik siya sa susunod, anong dapat nating gawin? Nagpadala na ako ng mensahe kay Lily. Malapit nang dumating si Lily, tagapamahala ang kapatid niya sa Shao Consortium, sapat na para mainuman ng matanda ang isang palayok. Tatawagin ko si Panginoong Tigre. Papuntahin natin siya. Mabibigyan kaya tayo ng hustisya. Si Zhen Shanhu ang tigreng Panginoon. Kapag kumilos siya, ang buong Haicheng ay magiging ilog ng dugo. Guro, sinunod ko ang mga utos ninyo. Pinalitan ang Tiger Totem ng Wolf Totem. Palitan ang larawan ng Tiger King mamaya. Tigre, maaari mo bang ipaliwanag? Dahil umalik na siya. Sino siya? Mas makapangyarihan ba siya sa'yo? Paano ako makakapantay sa kanya? Wala akong kwenta sa harap niya. Basta nariyan siya. Gagawin akong tauhan niya habang buhay. Ganun ba kakilabot? Iparating ang utos ko. Mawawala na ang Tiger King sa buong Haicheng. Wolf King na lang ang mananatili. Opo? Zheng Ruilong, may malaking nangyari kay Kuya Tigre. May matandang dumating. Hindi lang kami nasaktan. Pinagbantaan pa niya ang buhay mo. Pawawagin ang inyong angkan sa Haicheng. Ang kapal ng mukha. Ibigay mo ang impormasyon niya. Tingnan natin kung sino siya. Ulap! Huwag kang mag-alala. Nandito na si Lolo. Wala nang mang-aapi sa'yo sa hinaharap. Salamat sa pagsagip mo sa akin ngayon. Pero sinira mo ang tahanan ko, hindi kita patatawarin. Walang ulap. Kailangan mong pagtiwalaan si Lolo. Malalaman mo din ang katotohanan. Si Lily ang lalaking yon? Matandang Judas, ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mong sakta ng boyfriend ko. Lumuhod ka ngayon din. Naririnig mo ba si Lily? Papaluhudin kita. Chen Xiaodong, gusto mo bang mamatay? Matandang palamura ka. Makinig ka sa akin. Ang kapatid kong si Jiang Peng ay tagapamahala ng Shao Consortium. Si Xiao Jingtian, kanang kamay ng Panginoon ng Xiao family. Isang kiliti lang. Kayang wasakin ang pamilya mo. Naririnig mo? Matandang aso, inuutusan kita ngayon. Lumuhod ka sa harap ko. Huwag mo akong pilitin. Nangangahas ka pang pumatay, no? Oy, pagpatay. Diba, pagluhod. No, pipilitin ko. Diba? Kaya kitang tiisin kung ako lang. Pero, huwag mong gagalawin ang mga ulap kahit ang Diyos pa ang dumating. Wala ka nang magagawa. Tigil. Matandang to, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang kapatid ko ay tagapamahala ng Shao Consortium, isang kisap mata lang. Kaya kitang patayin kasama ng malandi mong to. Mga gawain ng asong mapanakot, matagal na kitang tiniis. Talaga?
Ang lakas ng loob mong paluin ako, tapos ka na. Ngayon din, tatawagin ko na ang kuya ko. Babaliin kita ngayon din. Uy pare, parating na ang kuya ko. Ipapakita ko sa'yo ngayon, mga executive ng Shaw Consortium. Anong uri ng grupo ato sa Haicheng? Ganun ba kalakas ang Xiao Consortium? Ang mga taga Xiao Consortium ba'y makapangyarihan? Sino ka? Huwag kang makialam. Ang kapal mo. Alam mo bang pangalan ng kuya mo yan? Oo. Makinig ka sa akin. Ang kuya ko si Zhang Peng. Executive siya sa Shaw Group. Si Xiao Dingtian. Kanang kamay ng pinuno ng Xiao. Kuya mo si Zhang Peng? Magaling naman si Zhang Peng. Sayang, bakit may kapatid siyang tulad mo? Tapos na ang pagpapakabait niya. Sino ka ba talaga? Ikaw naman ang nagyayabang ngayon. Wala sa lugar. Alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Putang ina, ang lakas mong paluin ako. Hoy, magsabi ka ng totoo. Pinapatay ni Xiaodong tong gago para sa akin. Di mo ba narinig kanina? Ano sinasabi ko? Kapag nagulo ka pa ngayon, kalaban mo na ang Shaw Group, mamamatay kang walang libingan. Ben, dahil sa kuya mo, ibigyan kita ng pagkakataon. Sayang sinayang mo. Hahaha, naku, anong magandang araw ngayon? Bakit ang daming baliw ngayon? Kawawa naman ang pamilya Bishaw mo. Bakit may kapatid si Zhang Peng na tulad mo? Sino ba talaga kayo? Huwag kang lalapit. Ang kuya ko si Zhang Peng. Sandali lang. Sandali lang. Kuya, narito ka na. Kuya, may nang-aapi sa akin. Dapat mong pagturo ang leksyon para sa akin. Ginoong Zhang, ang mga matatandang ito, inaapi nila ang kapatid nila at hindi ka nila siniseryoso. Tumigil ka. Kago ka. Kuya, mali ang napalo mo. Ito ang nobyo ko. Manahimik ka. Alam mo bang ako'y namatay dahil sa'yo? Pagmadali ka't lumuhod sa punong pamilya Xiao. Punong pamilya Xiao. Ginoong Xiao, patawad. Nasagi ka ng kapatid ko, hindi mo nauunawaan. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Ano ba? Ikaw si Xiao Dingtian. Ha 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 ha. Punong pamilya Xiao. Hindi ko kilala si Tarzan. Nakikiusap ako. Tigilan mo ako. Pakiusap. Ako, patawarin mo ako ngayon. Aha. Kung nasagi mo lang ako ngayon, baka maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Ngunit ngayon, gumawa ka ng hindi mapapatawad na pagkakamali. Huminahon si Xiao Jaiju. Wala sa akin ang lahat ng ito. Lahat ay dahil sa matanda. Lahat ay nagsimula dahil sa kanya. Lahat ay dahil sa patay na matanda. Hindi lang niya sinakta ng pamilya namin. Nagbanta rin na sasabihin, ibigay ang mall ng Xiao sa apo niya. Sa tingin ko, hindi kanya sineryoso. Oh, matanda. Bakit hindi ka magmadaling lumuhod sa punong Xiao? Gusto mong mamatay? Xiaoding, Diyos ko, bakit hindi ka sumagot para sa akin? Paano ka naglakas loob sa harap ng puno ng pamilyang Xiao? Tumawag ka ng palasak sa pangalan. Nakakainis talaga. Panginoong Xiao, nakita niyo rin siguro, ang yabang talaga nitong lalaking to, huwag niyo siyang patawarin ng basta-basta. Xiaoding Tian, narinig mo ng malinaw? Huwag mo akong patawarin ngayon. Joe mo siya? Tapos ka na ba? Akala mo ba hindi pa ako nasasaktan? Gaano pa ba kayong kalaking gulo ang gagawin bago masiyahan? Cloud, ikaw, makinig ka muna sa paliwanag ko. Tumigil ka. Nakikiusap ako? Pwede mo ba akong bitawan? Si Cloud, kailangan mong magtiwala kay Lolo. Puno ng pamilyang Xiao. Patawarin niyo po. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa akin. Kung galit kayo, sa akin niyo idirekta. Kahit pa masaktan ako, aaminin ko rin. Hoy, punong Xiao, itong bruhang to. Nagpapanggap lang siyang nagdaramdam. Huwag kang magpaloko sa kanya. Kung gusto niyang mamatay, huwag kayong maging mabait sa kanya. Hindi sinasadya ni Xiao Dingtian na masaktan si Binibining yon, pakiusap, patawarin si Binibining yon. Ano ba ang tawag niyo sa kanya, Miss Union? Punong Xiao, sa tingin ko nagkamali kayo. Itong malandi na to, paano siya magiging? Pareho kayong hindi mabilang. Chief, ito ang paglipat ng pagmamay-ari ng Shaw Consortium. Simula ngayon, ang Shaw Consortium... Ay, yun. Hindi mo ba gusto lagi ang isang mall? Hindi ka sinungalingan ni Lolo. Pwede ko ba talagang ibigay ito sa'yo? Yun, kunin mo na ito. Simula ngayon, ang buong consortium ng Xiao ay sa'yo na. Inang yun. Yun. Dalawang bagay na walang pakundangan.
Panginoong Xiao ng pamilya, nagkamali ako. Talagang alam kong mali ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Nagkamali ako at hindi nakilala ang iyong kadakilaan. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako ngayon. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kuya, magsalita ka naman. Mahimik ka, ikaw ang may kasalanan nito. Makinig ka, hindi ko rin maalis ito. Panginoong Xiao, aminado ako, pwede mo akong parusahan ngayon. Tawagin mo ako. Aray... Ipagtanggol mo ako. Pinuno ng kabayuhan, nasa iyo ang buhay at kamatayan ng mga taong ito. Maaari siyang patawarin. Ang dalawang ito, nararapat mamatay. Ang dalawang ito, dapat mamatay. Wag po! Pakiusap, ayos lang po ba, Panginoong Joe? Nagkamali po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pinatawad na kita minsan, hindi ka nagsisi. Mali ako, patawarin mo ako. Pasensya na. Oh, hindi ko alam na ikaw. Si Lolo iyan ni Yuner. Siguro lolo ko yon. Lolo, pakawalan mo na ako. Sigurado akong magbabago. Alagaan ko si Yuner ng maayos. Mabuti ang buhay nating dalawa. Ha 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 ha. Patayin kita? Paano mabuhay ng maayos kasama si Yuner? Lolo, pakawalan mo na ako. Pinatay mo ang magulang ni Yuner dati. Ngayon pinatay mo rin siya. Asawa, hindi ka ba natatakot? Nakamuhian ka ni Yuner. Asawa, karapat dapat ka rin dito. Yun lang. Si Yuner ang dapat magdesisyon sa buhay mo. Reyna, nagkamali ako. Alam kong talagang mali ako. Magtiwala ka sa akin. Asawa mo ako. Anak, huwag kang matakot. Nandito si Lolo. Gawin mo ang gusto mo. Ulap-ulap, dapat maniwala ka sa akin. Alam kong nagbago na ito. Siguradong magbabago ako. Tama na. Zheng Xiaodong, hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Akala mo paniniwalaan kita? Nagkamali ako. Alam kong mali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Magbabago ako mamaya. Kasalanan ko lahat. Hindi ako nagsisi. Mali ako. Gusto kong hiwalayan ka. Hindi karapat dapat ang asong tulad mo kay Ulap. Simula ngayon, wala nang kinalaman ang apo ko sa pamilya mo. Ina, huwag binibini, Jeng. Pakawalan mo na ako. Ayaw kong mamatay. Magsalita ka. Buhay aso. Lahat ay nasa sayo. Simula ni Zheng Xiaodong ngayon. Tapos na ang away nating dalawa. Ayan na. Yun. Ikaw ay... Wag na. Pagod na ako. Kalimutan na ang nakaraan. Makawalan na silang dalawa. Oh, salamat pero hindi. Salamat, Miss Chen. Salamat, Miss Chen. Magtapon. Anak, hindi ba malupit si Lolo? May mga taong mapapatawad. Pero ang iba, ang kabutihan mo sa kanya ay pananakit sa sarili. Hindi lahat ng tao ay masama. Minsan di mo kailangang patayin lahat. Tama ba ako? Anak, Sino si Zhonghuya na kasama ko? Sino si Zhonghu Shan? yun, magpahinga ka muna. Lolo, tingnan mo. Si Secretary Yao ang kasama ni Miss Yun. Opo. Miss Yuchi, tama ka. May mga taong dapat mamatay. Ikaw ang may balak wasakin ang pamilya Zheng. Oh, Di mo tinatanong kung sino ako. wala akong pakialam kung sino ka. Alam ko lang, kung makikipag-away ka, mamamatay kang miserable. Ha 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 ha. Di masama. Di masama sa Hai Cheng, una kang nagsalita sa akin ng ganyan. Pero ikaw ang huli, sasabihin ko sa'yo, ako si Zhan Shanbang. Ang ama ko ay si Zhen Shanhu. Anak ka ni Zhen Shanhu, hindi mo ba narinig kung sino ako? Sabi niya, sabihin mong patay ka na. Baliw na ba ang mga Zhenshanhu ngayon? Alam mo ba kung maninindigan ka sa pamilyang Zheng at anong kabayaran ang iaabot mo? Siyang dingtiyan, lakas ng loob mong aminin yan. Pakinggan mo, ang dalawang tarantado. Dito kayo at huwag muna magdanak ng dugo. Nakakahiya ito.
Technique ito ng flower pie. Patriarch, Xiao, may alam ka pa rin pala? Kilala ko ang estilo nitong binata. Ang kapal ng mukha mo, masasama ang technique ng flower sect. Hindi ka ba natatakot mabalikan? Mabuti ba o masama? Ako mismo ang nagsabi, ang kung fu yang nakakapatay ay mabuting kung fu. Sagot mo, matandang iyan. Chief, mag-ingat kayo. Delikado ang masamang sining ng Huachin sect. Pareho pa rin ang sasabihin ko, anak ka ni Zhen Shanhu. Dahil sa tatay mo, huli na para umalis. Matandang iyan, hindi ka pala titigil hanggang sa huli. Ngayon, 3 kong teknik ang ipapakita. Kung kaya mo, papanatilihin kitang buhay. Mukhang hinigit ko pa rin ang kakayahan mo. Karangalan mong mamatay sa kamay ko. Diba? Naku, baka madismaya ka sa akin. Aray! Paano ito nangyari? Ayos ka lang ba? Di man lang kumati ang lakas na yan. Subukan mo ang pinakamalakas mo. Kung makakatayo ka pa pagkatapos ng 3 hampas ko, di kita papatayin ngayon. Ang lakas ng loob mo. Matandang lalaki. Malakas na galaw. Unang hampas. Pangalawang sikreto. 3 hari na ang nagdaan. Handa ka nang mamatay. Grabe ang lakas ng iyong loob. Sino ka talaga? Di mo kailangang malaman kung sino ako. Ang importante, kinainisan mo ang taong di mo dapat kinagalit. Genshan ba, ano pa ang masasabi mo? Wala nang sasabihin, patayin at putulin. Umungol ka kung gusto mo. Oo, tunay ngang may anino ni Genshan Tiger. Tigil ang kalokohan. Bilisan mo. Kung ako'y umungot man, tumahimik ka na. Murang edad. Napakalupit ng puso. Para sa ama mo, palalayain sa parusang kamatayan. Wala nang takas. Bumalik ka at sabihin mo sa ama mo, ang kamay at paa mo'y dala ng iyong lobong ninuno. Atakin palabas. May gagawin ng pinuno. May salita sa ilalim. Di ko alam kung tama sabihin. Sabihin mo. Kailangan mong mag-ingat. Zhen Shanhu, ano ang sinabi mo? Alam kong dating general mo si Zhen Shanhu at ang pinagkakatiwalaan mo, pero ilang taon na ang nakalipas. Di na siya ang dating tigre ng bundok. Ano ang ibig mong sabihin? Magkakagulo ito ng malaki. Maaaring ipahamak pa ang buhay ni Miss Yun. Maaaring ikamatay pa ni Miss Yun ito. Utot, huwag mag-atubili. Punong maghinahon ka, matagal ka ng retirado. Hindi na si Zhen Shanhu ang dating tao. Kilalang sindikato na siya sa Haicheng, walang habag, makapangyarihang tao. Usap-usapan ito sa buong Haicheng. Magpatuloy ka. Pansariling interes lang ang mahalaga kay Zhen Shanhu. Pinilay mo ang kamay at paa ng anak niya. Hindi niya ito palalampasin. Xiao Yitian, alam mo dapat ang relasyon namin ni Zhen Shanhu. Ang sinabi mo ngayon, kung may katiting na kasinungalingan, alam mo ang kahihinatnan. Punong. Makikita na lang tayo mamaya. Punong. Bakit ka nandito? Nagulat sa punong nang matanggap namin ang mensahe mo. Agad kaming nagmadaling pumunta para makapagharap sa punong. Tumayo ka. Ano ang sinabi ng kamelyo? Nagulat sa punong. Totoo ang sinabi ng kamelyo. Ang mga ginawa ni Zhen Shanhu sa nakaraang taon. Alam namin lahat. Hindi na siya ang dating tao. Dating makabayang mandirigma. Salarin na ngayon si Zhen Shanhu. Walang habag na demonyo. Ako rin ay makakapagpatunay. Lawin. Yulat sa pinuno. Eksakto. Kung ganun ang sinabi mo, may mali talaga rito. Matagal na kasi si Zhen Shanhu sa akin. Ayaw ko pa ring paniwalaan. Sino ang lone wolf? Sino ka? Wala ako sa ang tigre. Pinadalhan kanya ng sulat. Pinaalis ako ni Zhen Shanhu sa Tiger Roaring Villa. Maghahanda raw ng piging para humingi ng tawad. Huwag kang pumunta, Chi. Kung para sa anak niya. Kung talagang sincere siya, dapat siya ang unang lumapit. Masyado siyang mayabang. Baka panlilin lang ito. Paghingi ng tawad, palabas lang iyan. Huwag tayo magpadala. Pinuno, delikado ang piging na to. Anong klaseng tawa ko, Zhou Mushan? Hindi mo ba alam?
Skylark, bantayan mo si Miss Yun para sigurado ako at ang Falcon ay sasama sa pinuno. Pupunta tayo sa Tiger Roar Villa. Dati siyang makapangyarihang general. Marami siyang nakuha, lalo siyang lumakas. Sasalubungin ko siya ngayon din. Ihanda mo na ang sasakyan. May sasabihin lang ako kay Yun Air. Sandali lang, sumunod sa mga patakaran. Inanpat na kailangan naming magsagawa ng body search. Kalokohan. Sabihin mo kay Jen Shanhu. Sabihin mong nandito na ang pinuno. Bilisan po at palabasin siya para salubungin ka. Paumanhin, wala kaming natanggap na abiso. Patay sa mga patakaran. Kailangan ninyong magpa-search bago pumasok. Naghahanap ka ng kamatayan. Teka, sundin natin ang sinasabi nila. Anong kailangan mo? Ito ang token ni Lao Tzu. Paumanhin, ayon sa mga patakaran. Hindi pinapayagan ang mga bagay na ito. Maminbinbin muna namin ito, bata. Parang sawa ka na sa buhay ah. Sundin mo ang sinasabi niya. Masigasig ang batang lalaki sa token. Kung mawalan ka ng konting balat, buhay mo ang kukunin ko. Handa na ba si Master Tiger? Huwag mag-alala, Master Tiger. Basta't makapasok sila sa pintuang ito, hindi na sila makakalabas. Sige, salubungin ko na sila. Maupo po kayo. Mga kapatid, ang tagal na nating hindi nagkita. Ngayon, siya ang ipapalit ko sa alak. Tagay tayo. Hoy, Genshin Tiger, ilang taon na tayong hindi nagkita. Ang pormado mo na ngayon. Mahilig ka na sa tsa? Ha. hoy leader, ang daming tao na ang lumipas, pero mayabang pa rin ang asta mo. Bakit hindi ka pa mamamatay? Ano ibig sabihin ng Genshin Tiger? Ano ang ibig mong sabihin? Binali ng gago ang binti ko. Bakit ako pa ang tinatanong mo? Jeng Sanhu, ang tagal na nating hindi nagkita. Magaling ka na pala. Lakas ng loob mong magsalita sa akin. Alam kong magaling ka sa away, pero huwag mong kalimutan kung kanino ang lupang ito. 4 na eksperto ng Mochizuki Pavilion. Oo, alam kong may 2 estilo ka, pero para sa'yo, espesyal kong inimbitahan ang 4 na eksperto ng Mochizuki Pavilion. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong talunin. Sensyanho, dahil sa ating pinagsamahan noon sa buhay at kamatayan, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Magbaga ka na agad. Huli na ang lahat. Joe Mushan, sanay ka na sa pakiramdam ng nasa taas. Yang kung fu mong parang 3 hating pusa, wala na sa moda yan. Ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang tunay na rurok ng martial arts. Sugod na! Ito ba ang sinasabi mong pinakamagaling na kung fu? Hindi masama. Joe Mushing, matagal na kitang hindi nakikita. Joe Mushing, tumaas nga ang antas ng martial arts mo, pero may isang bagay kang nakaligtaan. Sige. Ano ba ang gusto mo? Ako ayon. Tama ka. Jedaw Judan. Hindi ko inakalang ganyang kalakas na ang Genshin Tiger. Joe Mushan, akala mo ba sa mga taong ito, ikaw lang ang umunlad sa martial arts? Ang pag-unlad ko'y hindi mo maisip. Yang kung fu mong parang pinggang pusa, parang langgam lang sa paningin ko. Walang pagsisisi. Mamamatay ka na. Ikaw ang gustong mamatay. Ngayon, ipaglalaban ko ang anak ko. Tuktok ng Extreme Path, hindi ko inakalang ganito kalakas. Mukhang minaliit kita. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang gumawa. O tulungan na kita? Joe Mushan, inaamin kong hindi kita kayang talunin, pero hindi mo ako mapapatay ngayong araw na ito. Ganoon ba? Kung ganoon, ako mismo ang magpapaalam sa iyo.
Laso ng tiyan na ito. Ha ha ha. Minamahal kong pinuno, sarap ba ng pagsisising mabagsak sa kanal? Sa totoo lang, gusto kitang tapusin, espesyal niyang dinala ang lihim na gamot mula kanluran. Kahit pakingkong ang katawan mo, magiging parang putek ka rin. Poong tigre, ilang taon na tayong hindi nagkita. Di ko inasahang lalago ang utak mo, natuto ka pang gumamit ng daya. Ha 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 ha. Kamusta naman kayong lahat? Inaasahan ko namang may ganito kang kakayahan, kaya't lihim naming inisuka ang tsa. Kahit pa hindi kayo nalason, sa lakas pa lang ninyo, mga kalaban pa ba ninyo ako? Ang kapangyarihan ni Fifth Master nooy pangalawa lamang sa pinuno. Kahit magtulungan pa kami, di pa rin kayang talunin ka. Buti nalaman ko. Di bilisan yung arestuhin ako. Ha 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 ha. Poong tigre, ang babaw mo pala. Ikaw dapat ang gumawa nito. Anong ibig mong sabihin? Imposible. Hindi naman laso ng tsa ako. Poong tigre, nakalimutan mo yata ang aking gagamba. Ano ba ang ekspertong mong gawin? Noon pa mang umupo ako. Di mo alam, napalitan na ang tasa mo ng akin. Huwag nang makipagplastikan. Bilanggut bitayin ang taksil na ito. Ang sabi ng pinuno, bilisan nyo. Anong ibig mong sabihin? Zhou Mushan, mamamatay si Zhen Shanhu ngayong araw at ikaw ay maiiwan sa kanyang libingan. Xiao Dingtian, pinagkanulo mo ako. Pangulo, huwag kang magbiro. Hindi namin gustong pagtaksilan ka, pirmahan mo lang ito. Pangulo, lagdaan mo na. Utang ng T-Disc. Nais nilang agawin ang ari-arian ng Estado. Hoy, huwag mong sabihin ng masakit. Maghintay ka sa kamatayan mo. Ikaw ang nakaupo sa ari-arian. Xiao Tiantian, ang galing ng plano mo. Handa na ang lahat. Paano kung hindi ko pirmahan? Matanda ka na, ayaw mo pa? Huwag kang magpakita ng mukha. Kapag pumirma ka, ikaw lang ang mamamatay. Kapag hindi ka pumirma, ang apo mo, gagawin naming impyerno ang buhay niya. Matalino ka, alam mo na ang dapat gawin. Naiintindihan ko. Matanda ka na, naghahanap ka ng kamatayan. Bakit hindi ka natulog? Ha 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 ha. Naguguluhan na nga ako, di ba? Hindi ko ba kilala kayong mga Diyos? Talagang karapat dapat kang maging pinuno. Mahirap talaga kayong kalabanin. Ngunit ngayon ay hindi mo makakaligtas. Ano pa bang mga trick mo? Zhou Mushan, alam naming mahirap kang talunin, kaya matagal na naming inihanda ito. Nakubkob na ng mga pinakamahuhusay namin. Kahit pa magaling kang lumaban, kaya mo bang talunin kaming lahat? Hahaha, parang pinaghandaan ninyo ako. Sobrang pagsisikap talaga, ngunit mabibigo kayo sa katotohanan. Matigas talaga ang ulo mo sa huling hininga. Bingi ba kayong lahat? Sige, subukan ninyo. Tumigil ka. Mga tauhan ko sila, bakit ako makikinig sa iyo? Hindi ka pala nalason. Imposible. Palit ko na ang mga tasa. Spider, kabisado ko ang style mo, kaya walang lason ang mga inuming iyon. Walang pinagbago kahit pinalitan mo. Maliwanag na nagtutulungan kayo, nagpapanggap kayo, huwag masyadong masaya. Darating na rin ang mga tauhan namin, hindi pa sigurado kung sino ang mananaig. Ating gabi lang dumating ang mga tao mo, pinauwi ko na sila. Imposible. Walang token. Paano mo nailipat ang token? Ikaw pala ang nagpalipat ng token namin. Nakipaglaban ako sa iyo. Xiao Dingtian, gusto mo bang maging katulad nila? Hindi yan pwede. Hindi yan pwede. Sobrang higpit ng plano ko. Paano mo nakita? Xiao Dingtian, dapat kong sabihin, ang galing mong umarte. Una, hindi kita pinagdudahan hanggang... Zhen Shanhu, ikaw pala. Pinalumpi niya ang anak mo. Bakit tinutulungan mo pa siya? Dahil siya ang leader. Ilang beses na siyang ang humukay sa ating dalawa mula sa kamatayan. Kung hindi dahil sa leader, ikaw si Xiao Dingtian. At ako, si Zhen Shanhu, ilang beses nang namatay. Ikaw naman, ginawa mo to dahil sa makasariling hangarin. Ganun na lang babaliin ng leader? Xiao Dingtian, ano ang kasalanan mo? Ha. Zhou Mushan. Si Zhou Mushan bilang leader. Magaling ka talaga. Pero hindi ka engkanto. Hindi ka laging panalo. Ngayon, talo ka ng malala. Ano? May iba ka pang sikretong galaw?
Huwag mong kalimutan, nasa kamay pa ng Skylark ang apong babae mo. Ano naman ngayon? Maglakas loob kang hawakan ako. Ginawa kong libo-libo ang hiwa sa apo. Itong walang tigil na bagay na ito. Sige, hiniling mo to. Tatawagan ko na si Yung Kian. Wala na, tapos na. I-report sa leader na ilipat ko na si Miss Yun sa ligtas na lugar. Walang makakasakit sa kanya. Lark, traidor ka. Pangahas mong pinagtaksilan ako. Tumigil ka, Xiao Jingtian. Nagsumpa tayong magkasama. Laging maging tapat sa organisasyon, katapatan sa pananampalataya. Ngunit ikaw, dahil sa iyong makasariling hangarin, pinagtaksil mo ang leader, ikaw ang tunay na traidor. Tigring Lark, makinig ka sa akin. Ngayon pera na lang ang kilala ng mundo. Basta't pagtulungan nating patayin si Zhou Mushan. Sapat itong pera para maging pinakamayaman sa mundo. Migil ka. Nakakadiring mga salita, paano mo nasasabi iyan? Akala mo ba lahat ay kasuklam-suklam na tulad mo? Xiao Jingtian, anong iba pa ang masasabi mo? Chief, sa ngalan ng maraming taon, patawarin mo ako ngayon. Ang daming taon, sinundan kita sa mga paglalakbay mo. Ipagkaloob mo ang buhay ng aso ko. Walang saysay na makipag-usap ang leader sa mga tulad nila. Papatayin ko na siya ngayon. Sandali, mahal. Sa matagal mong pagsunod sa akin, ipagkakaloob kong makaligtas ka sa kamatayan. Salamat pare. Pero huwag kang masyadong magsaya. Eksonerado sa hatol na kamatayan, buhay na kasalanan. Kinumpis ka lahat ng ari-arian ng pamilyang Xiao, Skylark. Ang katapusan ay... Alam mo na ang gagawin. Opo. Yung mga litid at maling buto ni Skylark ay malupit pa rin, pero ito ang tamang paraan para sa mga tulad ni Xiao Dingtian. Ulat sa pinuno, nabali ko na ang mga kalamnan at buto ni Xiao Dingtian. Mula ngayon, siya'y walang kwenta na... Kasalanan niya lahat ito. Wala nang ibang sisihin. Pinuno, ang masamang tao na tulad ni Xiao Dingtian, bakit mo pinaubaya siyang mabuhay? Hindi mo ba nakikita? May mali ba dito? May mali. Naunawaan ko na. Alam mo ba? Nais lamunin ni Xiao Dingtian ang pondo ng ating organisasyon. Napakalaking halaga ng pera. Nais niyang angkinin ang lahat para sa sarili. Kahit pirmahan ito ng pinuno, magkakaroon pa rin ng malaking problema. Eksakto. Nagnanakaw ng napakalaking halagang ito. Hindi sapat ang pirma ko lamang. Sa likod nito, may makapangyarihang tao sa likod nito upang mapagana. Kaya ko pinalaya si Xiao Jingtian para mahuli ang makapangyarihan sa likod, mabunot ang ugat. Pag-isahin tayong lumaban muli, dadagdagan ko pa ng apoy. Pagbawal si Xiao Jingtian, wala siyang lugar sa buong City. Para lumabas ang malaking isda sa likod niya. Putang ina mo, lahat dahil sa'yo, wala na ang pamilya, Zheng. Tapos na lahat. Jing Xiaodong, ang kapal mong manakit. Ano kung sinaktan kita? Dati akong natatakot dahil sa kapatid mo. Ngayon, wala na siya sa show group. Pwede na kitang awayin. Wala ka na bang konsensya? Noong hinahabol mo ako, sabi mo gusto mo ako, hindi dahil sa kapatid ko. Tumigil ka. Pwede tayong patayin niyan anytime. Lahat dahil sa'yo. Kailangan na natin siyang patayin para patawarin tayo niyan. Halika, ihatid ito para pakainin sa aso. Walang saysay ang pagpatay sa kanya. Ang usaping ito, wala siyang kinalaman dito. Ginoong Xiao, sagipin mo ako. Tulong. May saysay pa bang humingi sa kanya? Di mo nakita ang anunsyo ngayon na block na ang lahat ng ari-arian ng Xiao Group. Si Xiao Dingtian ngayon ay walang kwenta. Tama ba ako? Panggulo ng Angkan Xiao? Sakto ang dati. Ang lakas ng loob mo noon, di ba? Sakto, kwentahan natin ang sahod mo ngayon. Lumuhod ka sa harap ko. Tulad ng sabi sa kasabihan, patay na kamelyo ay mas malaki pa sa kabayo. Naban na ang mga ari-arian ng Angkan Xiao. Pero kung gigibain ninyo ang pamilyang Sheng, yan ang pamihirang balak. Aminin namin ang pagkakamali, patawarin ninyo kami ngayon. Di na mauulit pa. Tumayo ka. Di ako nang gugulo ngayon. Naghahanap ako ng kooperasyon mo, magtulungan. Pagkakaisa, alam mo ba kung sino nag-block sa industriya ng Xiao? Sino ang kalaban mo? Talk about, siya rin pinakamatinding kalaban ko, si Zhou Mushan. Noong naging panggulo ka ng Xiao, di mo ba laging pinagtatanggol si Zhou Mushan? Susunod ka ba? Bakit ngayon ka lang?
Masama ang sobrang kaalaman. Di makabubuti sa iyo. Gusto ko lang itanong, nais mo bang maghigante? Nasobrahan kayo sa paghahanap. Gusto kong balatan ng matandang yon. Profesor siya, may paraan ka laban sa matanda. Kaya nga ako pumunta rito. May perpektong plano ako. Mapapahamak ang matandang yon, ang pinakamahalagang bahagi nito. Ikaw lang si Zheng Xiaodong ang makakagawa. Tama ako. Ikaw nga. Natatakot ako sa pagre-recruit ng bundok maliban sa kakayahang yon at ang Lord's Medal sa kanya. Ang Lord's Medal na yon ay may malaking halaga. Ang paghawak nito ay parang Shangfang sword. Kayang baliwalain ang kahit anong batas. Ano? Hindi ba mas mahihirapan tayo sa kanya? May dalawang mukha ang lahat ng bagay. Ang agimat na ayan ay parang bomba ring nagtitik. Basta konting kilos lang tayo. Mamatay siyang walang libing. Ano ang gagawin ko? Kunin mo at puntahan si Zhou Ying. Hindi ko na kailangan sabihin ang iba. Nauunawaan mo? Pababayarin kita. Iwalay na tayo. Huwag mo na akong gambalain. Ayokong makita ka pa. Hoy Yun-Er, huwag kang magalit. Nandito ako ngayon. May ipapakita ako sa'yo. Hindi pwede. Hindi ito totoo. Shh! Huwag kang ma-excite. Galing itong impormasyon kina Xiao Dingtian at Xiao Clan Master. Sa kanyang kapasidad, kailangan ba niyang lokohin ka? Si Master Xiao ang nagbigay sa'yo. Eksakto? Nang patayin ni Zhou mo siya ng totoong magulang mo dahil ang mga magulang mo may ebidensya ng kanyang pagnanakaw sa ari-arian, kaya papatayin para manahimik? Pero sabi niya sa akin, noong taong yon, may dahilan siya. Sinabi rin niyang makalipas ang 3 taon, sasabihin niya ang totoo sa birthday ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, may sasabihin pa ako. Pagkatapos ng 3 araw, yung matanda magpapakita ng peking ebidensya at sasabihin sa'yo, nagtaksil ang mga magulang mo, kaya pinatay niya ang sarili. Napakalupit talaga ni Zhou Mushan. Sarili niyang anak yon. Nakuha nga niya. Hayop ang mukha at puso ng matandang yon. Yun-Er, kung gusto mong maghigante, tutulungan kita. Paano ako tutulungan? Naalala mo ba ang matandang yon? Nasa iyo ba ang Lord's Medal? Agimat niya? Yan, basta makakita ka ng paraan, ang medalya na to. Mapapalitan ito. Sa iyong birthday party, ipapakita ko ang tunay niyang kulay. Yun-Er, maligayang kaarawan. Salamat Lolo. Ito ang unang kaarawan ko bilang adulto. Lolo, mula ngayon taon-taon, maghahanda kami ng birthday party. Nais kong gawin ang aming ulap na maging pinakamasayang bata sa mundo. Yun-Er, bago ka pa, lagi mo gustong mall ng Xiao Consortium. Ito ang shares ng buong kumpanya ng Xiao Consortium. Inasikaso na ni Lolo ang lahat ng papeles. Ipapasa ko na ito sa iyo ngayon bilang unang regalo sa karawan mo ngayon. Lahat ng ari-arian ng Xiao Consortium, magkano kaya ang halaga nito? Ang ganda talaga ng birthday gift na ito. Nung nakaraan, inagaw ng di kilalang grupo ang mga ari-arian ng Xiao. Si Mr. Zhou pala ito. Malaking bagay ito ah. Salamat sa pagdalo sa birthday party ng apo ko. Hahaha. Zhou Mushin, ang bait mo naman. Ninakaw niya ang yaman ng pamilya Xiao at ipinamigay dito. Xiao Dingtian, hindi na sa inyo ang mga ari-arian ng Xiao. Mali, ninakaw lang ito ng mga magnanakaw. Kayo ang mga magnanakaw. Kalbaryo, traidor ka. Dapat gumagana ang mga bagay na ito. Kahit ano pa sabihin mo, ang mga magnanakaw ay... May sentido ba yan? Xiao Jingtian, birthday party ng apo ko ngayon. Ayokong may madugong pangyayari. Kung ayaw niyong mamatay, lumabas na kayo ngayon din. Kahit anong sabihin mo, ikaw ang dapat umalis ngayon. Paligiran niyo ako. Ngayon ang birthday party ng aking apo na babae. Tingnan natin kung sinong magkakagulo.
Jomushan, ang lakas ng boses mo. Hindi ba't si Punong He ng hukbong tanod ng CCT? Ang trabaho ng eskorta ay hindi pagpatnubay sa Haicheng. Bakit nandito kayo? Sino ka? Ako si He Chen-ming, punong tanod ng CCT. Pasensya, hindi kita kilala. Pakialis agad ang mga tao mo rito. Mukhang tama si Xiao Jingtian. Ang yabang mo talaga matanda. Gusto mong umalis ako, pero isasama kita sa amin ngayon. Jomushan, ikaw ay pinaghihinalaan sa malaking pangongotong. Sumama ka na sa amin. Tingnan natin sinong lalaban. Jomushan, tatanggol mo ba sarili mo kung lalaban ka sa aresto? May karapatan akong ipapatay ka rito. Sabi mo ako'y pinaghihinalaan sa panunuhol. May ebidensya ba kayo? Ako mismo ang ebidensya. Makinig kayong lahat, may itatanong ako sa inyo. Kung may magsabi sa inyo ngayon na ibigay ninyo ang pera ninyo ng libre, payag ba kayo? Siyempre hindi. Hindi ba yan panloloko? Oo, buhay ng tao to. Paano mo sasabihing ibigay? Tama ka? Kahit sinong matino ang isip magtatanggol ng sariling ari-arian? Sabi nila, gusto ko raw transfer ang ari-arian ng pamilyang Xiao sa kanila. Paano mangyayari yun? Pinagbantaan nila ako, pilit akong pumirma sa kasunduan ng pag-aari. Ano ang pinagkaiba nito sa sindikato? Ano ang pagkakaiba? Humihingi ng ebidensya si Xiao Jingtian. Gumagawa ka ba ng kwento? Ikaw, alam kong magkakaila ka. Dala ko ang ebidensya ngayon. Sila ang may gawa ng mga sugat na ito. Ito ang pinakamalakas na ebidensya. Hanggang ngayon, ang mga gawa ni Jomo, ano pa ang masasabi mo? Dalhin niyo. Sandali lang. Aminado ako na ako ang naglagay ng mga sugat kay Xiao Jingtian. Hindi ko inakalang ganito kabangis ang babaeng ito. Ang lalim ng pag-iisip ng babae. Mukhang totoo nga ang kasabihang ito. Kunin niyo rin siya. Sino ang may lakas ng loob? Huzi, huwag kang makulit, Pangulong He. Kailangan kitang payuhan. Huwag mong guluhin ang sitwasyon. Baka magsisi ka sa huli. Lolo, lalo ka na yatang nalilito sa edad. 4 na baril ang nakatutok sa'yo. Panghasang manakot sa akin? Birthday ng apo ko ngayon. Ayokong magulo. Umalis na kayo. Ina, utang inang matanda ka. Gusto mo bang patayin kita? Kung ayaw maniwala, hihimatayin ka. Naghahanap ka ng sakit. Jomushan, ibaba mo agad ang baril. Kung hindi, ipapatupad ang batas sa kanila. Itay, wala kang karapatan magpababa ng baril sa mga tauhan mo. Kung hindi, papatay muna bago maglaro. Jomushan, huwag kang magpanggap. Bakit hindi mo sabihan ng mga tao mong magbaba ng baril? Ibaba ang baril. Jongkuy, binabalaan kita. May malubhang parusa ang paglaban sa batas. Sinabi ko may putik dito. Huwag kang sumausaw. Kapag pumasok ka, hindi ka na makakalabas. Naniniwala akong kaya mo akong patayin. Talaga? Tigil. Birthday ko ngayon. Kailangan bang gantong gulo para masaya kayo? Yuner, makinig ka. Nandito sila para manggulo. Kailangan bang gumamit ng dahas para lang resolbahin ito? Bukod sa away? Ano pa bang alam ninyo? Yuner, narinig mo ba? Mamamatay tao siya. Natatandaan mo nang mamatay ang mga magulang mo? Tumigil ka. Tapos na ang confidential period tungkol kay Yuner, maaari ko nang sabihin ang totoo. Binibining yun. Ito ang katotohanan sa nangyari sa aking mga magulang. Yuner, may intindihan mo pagkatapos basahin? Hindi. Kung tama ang hinala ko, ang laman dito na ang mga magulang ko'y nagkasala ng pagtataksil, ipinapatay mo batay sa batas. Yuner, kailan mo nalaman? Kung hindi ka naniniwala, may sasabihin pa ako, pagkaraan ng 3 araw. Ang dating bagay, tiyak na maghahain ng peking ebidensya at sasabihing ang magulang mo'y taksil kaya pinatay niya ng personal. Akala mo hindi alam ng lahat, maliban kung hindi mo, wag mong itanong paano. Ang handaan mong ito ngayon, oo, nagustuhan ko naman. Gusto ko lang ituloy ang selebrasyon, maligayang kaarawan sa akin. Ang dilim ng langit, ano po, nakikinig si Lolo sa'yo? Kaarawan ngayon ng apo kong babae. Sana'y hindi kayo naabala. Hayaan mong matapos ang handaan. Isa sa uli ko ang baril, pero may huling paalala ako. Huwag pakikialaman ang ilang bagay. Eto na. Wala nang baril si Commander. Bilisan niyo at ikulong siya. Ang Jomushan, marahas kang lumaban sa batas, tunggaban ang mga baril, kasuklam-suklam ayon sa mga kaugnay na batas. Papatayin kita ngayon din. Itaas mo ang baril at huminto. Kailangan mo bang mamatay? Jongshan, wala ka ng panlaban ngayon. Anong magagawa mo sa akin? Isalaysay ng sunod-sunod. Maghanda. Ayokong sumama.
ko'y binabalaan kita, mag-ingat ka. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina. Hindi mo ito pinahalagahan. Paulit-ulit na sumuway sa hangganan ko. Buwisit. Buwisit. Sandali. Joe Mushan, makinig kang mabuti. Narito ako sa ngayon. Utos ng kagalang-galang na gobernador ang aking pagpunta rito. Anong kasalanan ko? Nagkasala ka sa gobernador. Ginoong Jong, huwag padalos-dalos. Pag nagalit ang gobernador, di mo maisip ang mga parusa. Kapag ininis mo ang gobernador, hindi lang ikaw, pati ang lahat dito, kasama ang iyong apo, magdurusang lahat. Talaga? Ayoko sa mga nagbabanta sa buhay ko. Kahit pa gobernador, kahit ang hari ng langit pa, mamamatay ka rin. Tigil! Dagat ng ulap. Papatayin mo ang lahat sa paligid mo. Nakukontento ka na ba? Dagat ng ulap. Huwag kang mag-alala. Nakita mo kanina. Kung hindi siya papatayin, ako ang papatayin niya. Pero hindi na siya banta sa iyo. Kailangan bang patayin lahat? At alam mo ba kung sino ang gobernador? Kung may mangyari kay Ginoong He ngayon, mamamatay tayong lahat. Binibining yon, maniwala ka sa lolo mo, hindi ka niya pahihirapan. Binibining yon, nakita mo kanina. Sila ang walang humpay na naninira. Kung hindi kikilos ang pinuno, ang lolo mo ang mamamatay. Lolo, susundin ko ang sinabi mo. Huwag mo lang siyang patayin. Huwag kang magalit. Gagawin ko lahat ang utos mo, Lolo. Di palayain niyo sila. Sige. Umalis kayo. Ano ang nangyayari dito? Ang gulo naman nito. Ang gobernador. Naparito ka sa tamang panahon. Matigas ang ulo ng matandang ito. Untik nang mapatay kanina. Hindi kita sineseryoso. Kailan ba sinabi yun ng pinuno? Hindi ko napansin ng gobernador. Nagdadahilan pa kayong dalawa. Joe Mushan, aminin mo nang ang tama ka. Mukhang tama ka nga. Yan ang sinasabi ko. Hesu. Narinig mo ba yon? Siyang mismo ang nagsabi. Joe Mushan, ang tapang mo. Lakas ng loob mong bastusin ang gobernador. Bakit hindi ka lumuhod at humingi ng tawad? Siya, gusto mo bang mapunta sa panganib? Marami na akong pinalampas sa'yo. Lumuhod ka sa harap ko. Naririnig mo ba ako? Pinapaluhod ka ng gobernador. Ikaw ang tinutukoy ko. Lumuhod ka sa harap ko. Ang gobernador. Ang Lakas ng loob mong sumuway. hindi po. General Manager, kayo riyan at yan. Bakit ganito? Ano ang kasalanan ko? Mali ka at hindi mapapatawad ang kasalanan mo. Alam mo ba kung sino si Ginoong Joe? Lakas ng loob niyong gambalain si Taisui. Ang kapal ninyo. Ang gobernador, ako'y sumusunod lamang sa batas sa pagpapamo ng inyong galit at pagpapakumbaba ng tungkulin at lagi ninyong itinuturo na kapag ang anak ng langit ay lumabag sa batas, ang pagkakasala ay kapareho ng mga karaniwang tao. Oo, may nasabi akong ganyan. Ngunit paano kung ang may hawak ng medalyon ng Panginoon? Sinabi mong siya ay may orden ng Panginoon? Ginoong Joe, pakibuksan ang mga mata ng mga bulag na ito, iligtas ang mga taong ito sa paggawa ng kamalian dito. Yamang nagsalita na ang gobernador. Ang hari ay inilibing dito. Sino ang maglakas loob na gumulo? Orden ng Panginoon. Walang kapantay na karangalan. Tumindig ka. Lumuhod ka, Ginoong He. Ano pa ang masasabi mo? Matanda, patawarin mo ako. Hindi ko alam na may orden ka ng Panginoon. Ako ang tunay na may-ari nito. Mga asong nanlalait ng tao. Wisit, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Sobrang pagkakataon na ang ibinigay ko sa iyo ngayon. Ikaw ang paulit-ulit na humahamon sa kamatayan. Papanagutin kita sa ngalan ng karaniwang batas. Sandali. Joe Mushan, pangahas mong pekein ang medalyon ng Panginoon. Ang kapal ng mukha mo. Anong peke? Peke ba ang bagay na ito? Tama, peke ang medalyon ng Panginoon na ito. Kalokohan, hindi mo ba alam kung tunay o peke ang punong medalyon? Ito ay medalya mula sa hari mismo. Paano magkakapeke? At nandoon ka. Talaga? Hindi ko naalala. Xiao Ding Tian, utangina mo, nagbubulag-bulagan ka. Maniwala ka o hindi, mapipira-piraso ang bunganga mo. Si Master Xiao ang kumalikha ng peking medalya ng Panginoon. Iyan ay kasuklam-suklam na kasalanan. Dinungisan mo ang medalyon ng Panginoon. Parehong mabigat na kasalanan. Mag-isip ka muna bago magsalita. Ang kagalang-galang na gobernador, ang sasabihin ko ay katotohanan. Kung hindi ka naniniwala, maaaring patunayan dito mismo. Ang kagalang-galang na gobernador, huwag kang mahiya. Kung gusto niyang magsiyasat, edi siya sa atin nila. Kung ganon, tawagin agad ang isang tauhan mula sa laboratorio. Alamin kung tunay o peke ang medalya ng Panginoon. Joe Mushen, ang lakas ng loob mo. Pangahas mong ginaya ang medalya ng Panginoon. Kahit dumating pa ang Diyos, di kanya maliligtas. Ikaw ang dapat sabihan nito. Pagkatapos ng inspeksyon dito, totoo, ako ang unang papatay sa'yo. Ang kagalang-galang na gobernador. Makipagtulungan ka sana sa akin. Zhao Lazy, tagapagmana ka, General Director. Kaarawan ng aking apo ngayon, ang katotohanan ng medalya. Gusto mo bang hintayin matapos ang salusalo? Joe Musheng,
Natatakot ka na ba? Ang kagalang-galang na gobernador, huwag mong paniwalaan ang plano niya. Pinapatagal ba niya ang oras? Ginong Joe, pinapahirapan mo ba ako? Maraming nanonood na mata. Kung ayaw mong sumailalim sa pagsisiyasat, iisipin na nilang peke itong medalya. Ang kagalang-galang na gobernador. Tigilan mo na ang kalokohang to. Alam ng may mata na peke ang medalya ng Panginoon. Bakit pa siya matatakot? Anong pandaraya? Fake ba ito? Tumahimik ka? Ano ang papel ng leader? Hindi ikaw ang dapat magsalita. Ginoong Cheng, mataas ang panganib. Huwag mo akong pahirapan. Kung ayaw mong sumailalim sa pagsisiyasat, baka hindi na kita matulungan. Kung gusto niyong magsiyasat, edi siya sa atin niyo. Ha. Imposible. Anong nangyayari? Ha. May problema sa makina. Peke ang medalyang ito. Hindi pwedeng peke ang medalya. Siguradong sira ang makina. Pinakabagong teknolohiya ang makina. Walang problema dito. Hanggang ngayon, ano pa ang masasabi mo? Naglakas loob gumawa ng peking medalya. Kasalanang kadiri. Usasan niyo siya ngayon din. Tingnan natin sino may lakas. Naiswap ang medalya, ang kagalang-galang gobernador. Bigyan niyo kami ng isang araw. Aalamin namin ang katotohanan. Tumahimik ka at umurong. Ibalik mo. Dahil nalaman mo na, wala na akong sasabihin. Gawan na. Sandala lang, gusto mong dakpin ang ladder? Una mo na nga ipasa si Zheng Xiaohu. Bitawan mo ako. Eskortahan ng sunod-sunod. Sino mang umabala sa pagpapatupad ng batas, pabarilin ka agad. Huwag kang gagalaw. Pero ang ladder, hindi pwedeng peke ito. May gustong magpanggap. Tumahimik ka nga. Narinig nyo ng malinaw. Pambansang medalya ng football. Nawala ko to noon pa man. Nagkamali ako at gumawa ng peke. Ako ang mananagot sa ginawa. Hindi mo to mapapatalo. Alam mo, dalhin mo siya palayo. Sandali lang. Yuner, pasensya na sa'yo. Nakakahiya na naman ang lolo mo. Ikaw na ang dapat magpatuloy sa landas. Huwag kalilimutan kumain ng tama. Matulog ng maayos. Pinakamalaking pangarap ng lolo mo na maging masaya ka sa buhay na ito. Hoy matandang salbahe, huwag kang magpanggap na mabait. Ikaw ang pumatay sa kanyang tunay na magulang. Bakit hindi mo inisip ang kaligayahan ni Joyu? Mamamatay tao pala. Tunay na magulang ng apo niya, sarili niyang anak, manugang. Kaya mo rin gawin yan, basura talaga. Ang nangyari noong 2 taon, nagkamali ang lolo mo. Pumatay ang lolo para sa kinabukasan mo. Hindi ganyan si Chief. Tumahimik ka sandali. Pwede mo akong kamuhian. Pwede mo akong itakwil bilang lolo. Pero ang gusto mong malaman ng lolo mo, ang tanging pag-asa ng lolo mo, na patuloy kang maging masaya sa buhay. Sige na. Anong parusa ang kanyang matatanggap? I-turn over sa Supreme Ministry at parilin. Grabe naman. Ano sa palagay mo, Miss Joe? Paggawa ng Peking Lord's Medal, napakabigat na kasalanan. Nasiyahan ka ba sa resulta? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan, no? Sasabihin ko sa iyo. Anong klaseng tao sa palagay mo ang pinuno? Sino ang may kakayahang gawin yon sa ilalim ng kanyang ilong, palitan ang tunay na medalya ng peke? Sa tingin mo, wala man lang talino ang pinuno? Joe? Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Hindi mahalaga kung naiintindihan mo. Ang mahalaga'y kailangan mong maunawaan ang katotohanan. Basta't nais ng pinuno. Kaya niyang patunayan yon sa daang paraan. Napalitan ang medalyang ito. Alam mo ba kung bakit hindi niya ginawa yon? Bakit naman? Para yan sa pagnanakaw ng pambansang medalya ng football, parehong mabigat na kasalanan. Pinoprotektahan ka ba ng lolo mo? Hindi naman. Naghahanap siya ng kanyang kinabukasan. Kaya mong patayin ang sarili mong anak at manugang. Siyang mismo ang nagsabi. Ayaw lang niyang malungkot ka. Alam niyang wala ng pag-asa. Ayaw niyang buhayin mo nang may pagsisisi para mapanatag ka. Mas gugustuhin niyang mapuot ka sa kanya habang buhay. Tapos na ang panahon ng pagkakaila sa nangyaring yon. Mabuti pang sabihin ko na sa'yo, nagtaksil ang iyong tunay na magulang, kaya mismo sila pinatay ng pinuno para manatili ang kanilang dangal. Hindi ako nagsisinungaling ka siguro sa akin. Sa totoo lang, kahit may ginawa man ang pinuno, basta't ayaw niya. Ang dos-dosin ng gwardya sa lugar, kahit buhok ay hindi magalaw. Kung ganun talaga ang pinuno, ilalagay niya sa kanyang pangalan ang lahat ng ari-arian. Lahat ba ng ito ipinangalan sa iyo? Mas mahalaga ka sa pinuno kaysa sa kanyang buhay. Ngunit ikaw mismo ang nananakit. Ang lolo mong nagmamahal sa iyo ay kanyang sariling ipinapatay. Binibining yun?
pinagsasamantalahan ka, ang lahat ng ito ay isang sabwatan. Kung gusto mo pang iligtas ang lolo mo, pakitaan mo ako ng totoong medalya. Binibining yon, di mo pwedeng panoorin na mapatay ang lolo mo ng ganito. Pero, Ayokong maloko ka pa. Jing Xiaodong, may lakas ka pang humarap sa amin? Kung di ako muling magpakita, maloloko lang si Cloud ng tulad mo. Xiaodong, ano ba talaga ang nangyayari? Anong sinabi nila kanina? Kasinungalingan lahat yan. Tandaan mo lang ang isang bagay. Si Zhou Muxian ay nagpakasarili. Milan siyang pumatay sa magulang mo. Anong maganda sa asong tulad nito? Pangahas ka. Basto sa pinuno, maniwala ka man o hindi, papatayin kita. Tingnan natin, sinong may lakas? Inasahan ko nang gagamit ka ng dahas. Kaya kumuha na ako ng seguridad. Kapag hinawakan mo ako ngayon, libu-libong gwardya ang nasa labas. Siguradong pagbubutasan kayo. Sa mga isdang bulok at hipong laspag, akala mo natatakot ako sa'yo? Subukan mo nga. Sige, subukan natin. Tiger, huwag kang padalos-dalos. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Isang bagay lang ang dahilan ko ni ngayon. Iuuwi ko lang ang mahal kong Yuner. Baka siya pa maloko ng mga salbahe. Sandali po. Si Binibining yun ang dugo ng pinuno. Di mo siya pwedeng alisin. Gusto kong sumama kay Xiaodong. Binibining yon, huwag kang magpaloko. Binibining yon, huwag kang magpa-cute. Na ipaliwanag na ni Xiaodong sa akin dati, masama ang trato niya sa akin dahil hindi niya naiintindihan. Ngayon ay handa na siyang magbago para sa akin. Naniniwala ka ba sa sinasabi ng taong traitor na si Miss Lin? Huwag mong sabihing naniniwala ako, Xiaodong. Salamat sa iyo. Kung hindi, habang buhay akong mananatili sa dilim. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Gaga, ikaw ang babae ko. Ginagawa ko ang tama para sa'yo. Halika na, ihahatid na kita. Binibining yun. Pag-isipan mong mabuti. Xiaodong, hintayin mo ako. Hindi ako tanga. Ano ang totoo? Ano ang peke? Kaya kong mamuna. Kaya respetuhin mo ako. Igalang mo rin ang pamamaalam ng pinuno ninyo. Lin Quan, bakit may mali akong nararamdaman dito? Xiaodong, salamat. Kung hindi dahil sa iyo, habang buhay kong hindi malalaman ang katotohanan. Nararapat lang ang lahat ng ito? Oo nga pala, nasaan na ba ang medalya na yon? Pero huwag mong sasabihin kaninuman, ikaw ang nagpalit niyan, patay na ito. Huwag kang mag-alala, itinago ko ang medalya sa ligtas na lugar. Dadalhin kita para makuha mamaya. Hindi ko ito sasabihin kaninuman. Paano kaya nawala ang bagay na ito? Xiaoding Tian ka pala. Ako si Xiaoding Tian. Naku naman. Matandang salbahe, pipirma ka ba o hindi? Gutom ba ang anak mo? Wala talagang lakas. Hindi na ako nag-e-enjoy. Matigas pa rin ang ulo mo, no? Papakuluan kita ngayong araw. Huling tanong ng matanda sa'yo, pipirmahan mo ba o hindi ito? Hoy, ang kakabulak mo. Malamig na ang panghinang. Walang parusang paglalagay. Kamusta ang pagsubok? Dumalaw sa pinuno ng Xiao, iulat sa pinuno ng pamilyang Xiao, matigas ang bibig nitong matanda, nalaspag na ang mga paraan, pagod na ang mga tauhan, ayaw pa ring magpakumbaba. Akala mo ba? Ito ba ang dating kilabot na lone wolf? Mga simpleng paraan lang naman, kung mabubuksan ko lang ang bibig niya, nakakapagtaka ito. Xiao Jingtian, naalala mo pa ba ang pangalan kong Lone Wolf? Akala ko nakalimutan mo na. Siyempre naalala ko. Pero ngayon, nakagapos ka ng mag-isa. Tama na ang paikot-ikot sa iyo. May gusto akong pag-usapan sa iyo. May gusto akong pag-usapan sa iyo. Punyeta. Nakalaban ka na sa daan-daang digmaan. Naniniwala akong sa mundong ito, walang pagpapahirap ang makakapagpabagsak sa iyo. Pero gusto ko pa ring lumaban. Pipirma ka lang sa dokumentong iyan. Sisiguruhin kong mabubuhay ka at makakatira ka sa abroad ng mayaman. Paano kung hindi ako pipirma? Itay agad. Ha. Xiaoding Tian, sino ka ba talaga? May karapatan ka bang ipapatay ako? Wala siyang karapatan, pero meron ako. Ang gobernador, ang baho at tigas ng bibig ng lintek na to, ayaw pa ring sumuko. Patayin na lang natin. Tama ka. Sa isang taong matigas ang ulo, huwag magpakabait. Halika. Iabot mo sa akin ang matandang to, itay agad. Ang kagalang-galang na gobernador. Pareho pala kayong asong gubat ni Xiao Jingtian. Ikaw ang gobernador dito, gumagawa ng ganitong kalokohan. Karapat-dapat ka ba sa kapangyarihang bigay ng samahan? Karapat-dapat ako sa sarili ko. Sa mundong ito, pwedeng magkamali ang lahat. Basta ikaw, huwag mong bibiguin ang sarili mo. Alam ko iyang katotohanan yan. Kaya ang galing ng ginagawa ko at ikaw ay bilanggo lang.
Katawa-tawa, kanina mo pa sinasabing papatayin mo ako. Gusto kong malaman, anong kaso ang ibabato mo sa akin? Joe Mushan ang kokote mo talaga. Sa maliit na lupain ng Haicheng, anong kaso ang gusto kong ipataw sa'yo? Anong kaso ang mayroon ka? Sasabihin kong may masamang record ka. Pinaril ka namin sa lugar. Makatwiran ba yon? Makatwiran, hehe. Makatwiran ba yon? Tama. Di ko inasahang ganito kaliwanag ang langit. Hayag na hinahamak mo ang batas ng hari. Anong kasalanan mo? Anong kasalanan ko? Sa aking nasasakupan. Tinatanong mo kung ano gagawin sa dagat. Gago ako. Narito ang punong lungsod. Ang kagalang-galang gobernador. Kanina mo pa sinasabi, hari ka ng batas sa Haicheng? Ano ako bilang punong lungsod? Tawarin ng punong lungsod ang kanyang sala, sinasabi ko lang, sa Haicheng, syempre ikaw ang hari. Tumahimik ka. Ang batas ng hari ay batas ng hari. Tayong mga lokal na opisyal, dapat manguna sa pagpapatupad ng batas. Paanong naglakas loob kang magsalita ng ganyan? Anong krimen? Punong lungsod, nakapagsalita rin ng padaskulang gobernador. Sisihin niyo itong matanda, peke niya ang medalya ng Panginoon. Nakagawa ng kasuklam-suklam na krimen, ayang umamin. Sabi niyo peke ni Ginoong Joe ang kautusan. Punong lungsod Mingjian, marami tayong testigong handang tumistigo. At aminado si Joe Mushan noon pa man, mayroon akong kopya dito. Detalyadong nakatala rito ang lahat ng pangyayari. Sa pagkaroon nito. Malakas na ebidensya to, di ba? Punong lungsod. Ito ang tunay na katibayan. Ayaw pa ring umamin ng kasalanan. Kasalanan mismo ang pagtangging umamin. Chong, ikaw ang Panginoon ng Haicheng. Nakipagkita si Guo Kilin kay Joe. Punong lungsod, tumigil ka! Lumuhod ka sa harap ko. Pag-uusapan natin ang iyong mga kasalanan sa susunod. Talaga agad si Joe. Jianxiong, nakilala ko na si Joe. Nagkakilala ba tayo? Matagal ko nang narinig ang mga kwento tungkol sa'yo. Dati kang pinuno ng lihim na grupo ng Dragon Kingdom. Nakatapos ng marangal na misyon, nagbigay karangalan sa bansa. Ikaw ang huwaran naming kabataan. Pero ngayon sinasabing kriminal ako? Hindi lang basta pinarusahan, pinagkaitan pa ng patas na paglilitis, ipinapapatay ako kung na-delay ka pa kahit sandali. Bangkay na lang ang makikita mo. Anong kapal ng mukha mo? Lumuhod ka ngayon din. Abusado kang mamahala, ginagawan mo pa ako ng kasinungalingan. Anong kasalanan? Punong lungsod Mingjian. Hindi namin siya binintang. Tama ka nga. Peke ang medalya ng hukbo na dala niya. Ayon sa batas ng Dragon Kingdom, nararapat lang siyang parusahan. Sabi mo nagpanggap siyang patay. Nasaan ang ebidensya? Sinunog mo lang lahat? Ako raw? Aminado ako? Sino ang nakakita? Sino ang magpapatunay? Prefect, ginagawang laruan ng batas. Ako ang gumagamit ng batas. Ang pamimilit mo, hindi pagtatangi, dinadala mo kami sa masama. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Punong lungsod, aminin ko, nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon, wala nang pag-asa sa'yo. Mabubuhay ka pa ba o hindi? Sumunod ka kay Joe. Joe. Aminado ako sa pagkakamali. Hindi na mauulit ito. Pakiusap. Isa pang pagkakataon. Hayop kang tulad mo. Wala nang saysay pang itago ka. Mga asong tulad mo. Ano pa ang silbi nito? May kumuha nito para sa akin. Patawarin po ninyo ako, Ginoong Joe. Ihilahin ko ang 2 asong ito at papatayin mamaya. Hindi dito ang tamang lugar para mag-usap. Dadalhin kita magpalit ng damit. Panginoon ng lungsod, sandali lang. Bakit ikaw na maliit na gwardya, may lakas ka bang humarang sa akin? Panginoon ng lungsod, wag po kayong magalit. Kahit mababang trabaho ay sumusunod sa batas. Ayon sa mga alituntunin, ang suspect ay gustong lumabas dito. Kailangang lagdaan ang dokumento. Bakit nakatulala ka pa rin? Ginoong Joe, pakilagdaan po dito. Makakalabas na tayo. Sige na.
Joe Musan, akala mo makakalabas kang buhay? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang utos ng Panginoon ng lungsod? Siyempre nakinig sila sa akin. Kung hindi, ang ganda kanina ng takbo, hindi magiging ganun kaganda ang dula. Ano ang ibig mong sabihin? Hahaha. Ang ibig kong sabihin ay napakasimple. Peke ang medalya ng Panginoon na ginawa mo, gumawa ng kasuklam-suklam na krimen bilang Panginoon ng lungsod ng dagat. Ngayon ay papatawan kayo ng agarang parusa. Kahit patayin niyo ako, ayaw mong pirmahan ko ang kontrata. Ganon. Tingnan mo ito. Iprito mo ako sa bakal. Kung gayon tumingin ka, ano ito? Ikaw! Pinatatawa niyo ako! Ha ha ha! Alam naming matigas ang buto mo. Walang paraang gagana sa'yo. Kaya sa dula na lang kami bumuhos ng puso. Kumusta naman? Magaling ba ang pag-arte ko? Ha, gusto kong pirmahan mo ito. Pinaghirapan namin ito. Ginoong Joe, ikaw ay makatwirang tao. Kapag ganito ang nangyari, kailangan kitang ipadala sa kabilang buhay para makatulog kami ng mahimbing. Ikaw ba ang gumawa o tulungan ka ng mga kabataan? Ha. Anong pinagtatawanan mo? Ngumiti ka habang namamatay? Alam kong may malaking isda sa likod nito. Una kong inakala ang gobernador. Ang totoo, ang hari ng syudad ang tunay na mastermind. Ano ngayon? Dolmasa, talo ka na. Ano? Akala mo nagtagumpay ka? Nakasulat na ito, kailangan ng lagda mo. Ha. Mas mabuting tingnan mong mabuti. Ano ang pinipirmahan ko dito? Paano mo nilagdaan ang pangalan ko? Akala mo mga trick mo lang ito? Maitatago mo ba sa akin? Kailan mo nalaman? Sabi mo'y ako ang leader ng Bloodstab team. Nagtupad ng mahalagang tungkulin, nagtagumpay para sa bansa, at ako ang huwaran ninyo. Tama? Anong problema doon? Malaking problema iyon. Ang Bloodstab Squad ang lihim na organisasyon ng Dragon Kingdom. Kakaunti lang ang nakakaalam nito. Ang may-ari lang ng syudad na ito, paano niya ito nalaman ng buong linaw? Iisa lang ang paliwanag. May nagtago ng lihim ng estado. Ibinulong ito sa iyo. At ang taong iyon ay ikaw, Xiao Ding Tian. Salot ka. Xiao Ding Tian, salot ka. Kayong mga makapangyarihan dito. Sa sariling kapakanan, abuso sa batas halang, pagkiling sa hustisya, buhay ng tao. Ang mga paratang na ito'y magkakadugtong. Sapat para pumatay sa iyo ng 100 beses. Magaling. Talagang leader ka ng Bloodstab team. Papanuri, malalim ang pag-iisip. Wala ka nang magagawa. Hangad ko ang iyong galing. Ngunit huwag mong kalimutan. Ano ba ang lugar na ito? Kahit mabigo ang plano namin, hindi ka mabubuhay na aalis dito. Pagkamatay mo, ang mga ginawa namin, walang makakaalam. Ang bantog mong pangalan, sa akin mawawala. Sulit ang buhay ko. Shulasan Road. Balang. Dilat ang mga matang aso mo. Tingnan mo ito. Dragon Chip. Ibaba mo ang baril. Pakawalan mo. Ano ba ang nangyayari? Ano ang Dragon Chip? Dragon Chip. Para lang sa espesyal na engineering personnel. Espesyal na chip na ikakabit. Bantayan nito ang nakakabit na puso. Kapag tumigil ang tibok, magpapadala ng senyas sa hari. Ibig sabihin kung mamatay siya, agad itong malalaman ng hari at kikilos, tapos na tayo. Wow! Imposible. Talagang imposible. Binibini, nagsisinungaling ka, di ba? Hindi ko nakita ang banal na mukha. Isa ka lang lokal na Panginoon. Siyempre, di ko dapat malaman. Sa ngayon, ano pa ang masasabi mo? Ano pa ang masasabi mo? Hindi. Bakit hindi ko ito alam? Kailan ka nagpakabit ng chip? Siyempre hindi. Simula noong magretiro ako, isinasaalang-alang ng estado ang trabaho ko. Para maprotektahan ako, naglagay ng chip sa katawan ko. Una ayoko sana, pero ngayon pala magagamit. Pala matandang singhot, patawarin mo ako ngayon. Paglaruan na lang natin na wala nang nangyari. Handa akong maging tauhan mo. Basta sa Haicheng, ikaw ang susundin sa lahat. Pati buhay ko ay ilalaan ko. Mula ngayon, tauhan mo na ako. Utos mo sa silangan. Di ako lilingon. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Mr. Joe. Demonyo ka. Magkasala. Marumi na ang ginawa ko sa mga taon. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero yung mga sinira mo, binigyan mo ba sila ng tsansa? Zhao Mushan. Ganyan mo ba gagampanan ito? Hindi ako ang gagawa. Ikaw mismo ang sumalpo. Tuwid sa bangin ng dinaanan mo. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Joe Mushan, huwag kang maghahari-harian. Akala mo yung maliit na chip, hindi kita mapipigilan? Paligiran siya.
Ako ang hepe ng Haiching Detachment ng Divine Catcher Team. Sino ang tumawag kanina? May mga salot daw na nagbabanta sa seguridad. Vice Kapitana, ako ang tumawag. Kanino ka tumatawag? May mga tambay daw dito na nanganganib sa seguridad. Oops, Vice Kapitan. Ako ang tumawag. Ikaw si Xiao Dingtian, di ba? Marunong kang manloko ng peking balita? Ano yon? Sakto ang dating mo, itong lumang bagay. Paggawa ng peking medalya ng Panginoon, pakikipagsabuatan sa dayuhan, pagtatangkang magrebelde sa kasalukuyan, iuutos kong patayin mo siya ngayon din, aking alkalde. Mag-ingat ka sa iyong pananalita kahit ikaw ang alkaid ng syudad ng dagat, pero tanging sa pinakamataas na antas lang kami. Anong karapatan mong utusan ako? Vice Kapitan, uminahon ka, alkalde, nagmamadali rin siya. Pero totoo ang kanyang sinabi. Masamang tao itong lalaking ito. Banta ni Tianzhuang sa seguridad ng kaharian. Kung hindi papatayin ito, walang katapusang gulo. Tumahimik ka. Tinatanggap mo ba ang paratang sa iyo? Bagay na hindi totoo. Siyempre hindi ko tatanggapin. Ngayon sasabihin mong meron siya at tumanggi siya, magpakita ka ng ebidensya. Totoo bang peke ang medalya ng Panginoon at inamin niya talaga? Marami sa amin ang nakarinig mismo at meron kaming video. Oh, sinabi ko yon. Hoy, Teniente, tingnan mo. Kaya umamin siya. Ang lakas ng loob mo, maangahas kang gumawa ng peking medalya. Kunin niyo ito para sa akin. Sandali, Vice Kapitan. Ayon sa batas, masalitang sinabi ko lang, maaari bang maging ebidensya ito? Bakit mo sinabing yon? Dahil kung hindi ko sasabihin, paano lalabas ang mga tiwaling nagtatago? Ang dahilan ng pagsasabi ko, laro lang ito para sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Simple lang ang kahulugan. Hindi ako ang gumawa ng krimen. Ikaw at ang mga tauhan mong nagtatago. Joe Mushan, sinabi mong may krimen kami. May ebidensya ka ba? Nasa mga dokumento niya ang ebidensya. Sapat na ang lahat ng ito para magpaliwanag. Huwag kang gagalaw, papatayin kita. Ang lakas ng loob mo, sabuatan sa pagnanakaw ng yaman ng Estado. Kunin mo lahat para sa akin. Teka, si Presidente, aminin kong kami gumawa ng impormasyong ito, pero wala kaming ginawang aksyon. Naglalaro lang ako. Hindi niyo ako mapaparatangan yan, di ba? May iba ka pang ebidensya? Wala pa. Wala kang kwentang sinasabi. Makinig kang mabuti. Hindi ko sinasabing wala. Ang ibig ko sabihin, wala pa. Malalaman mo pagdating ng ebidensya. Matandang to. Ilang taon ka nang nasa Shenwu team? Sabi mo maghintay. Nandito na sila, naghihintay sa'yo. Aray, Lieutenant, hindi nyo naunawaan. Hindi naman urgent, kung pwede lang, hindi kita pipigilan. Ang galing. Bibisitahin kita kapag libre ako. Umila kayo. Teka, Lieutenant, hindi ka pwedeng umalis. Nag-uutos ka sa akin. Pwedeng intindihin mo ng ganito. At may karapatan akong mag-utos. At ako ay karapat-dapat mag-utos, pangahas. Xiao Dingtian, ang tapang mo, may magposa sa kanya para sa akin. Sandali lang. Vice Kapitan, qualified kaya ang medalyang ito para utusan ka? Orden ng Panginoon. Orden ng Panginoon. Walang kapantay na karangalan. Lieutenant, may karapatan akong utusan ka. Sa ngalan ng medalyang ito, inuutusan kitang bitayin si Joe agad. Walang sapat na ebidensya at labag sa legal na proseso. Lieutenant, alalahanin mo ang iyong katayuan. Unang tuntunin ng batas ng mga tagahuli, makita ang medalya, makita ang hari. Dapat sundin ng walang pasubali. Ayaw mong sumunod sa utos? Pasensya na, ayaw ko man gawin. Tungkulin ko ito. Unawain mo sana. Tama. Tungkulin ng God Army ang sumunod. Magaling ang ginawa mo. Ihahayag ko ito sa hari at patuloy na kausapin ka. Joe Mushan, nawawala ka na ba? Mabubuhay ka kaya sa paglabas mo dito? Di mauunawaan ng buhay ang patay. Joe Mushan, sa maliit na chip lang. Wala na akong magagawa sa iyo. Sabi ko sa iyo, talo ka na. Xiao Dingtian, nakalimutan mo na ba? Ano ba ang itinuro ko sa iyo? Hindi pa nagwawakas ang lahat. Palaging may posibilidad na magbago. Nakalimutan mo na ba ang lahat? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyon? Ang mga luma mong teorya ay hindi na uso. Sa puntong ito, sa tingin mo may pag-asa ka pang sumalungat sa Agos? Ang katotohanan ang magsasabi, ang teorya ko ba'y lipas na? Teniente,
Peke ang medalyang Panginoon na ito. Ano daw, Joe Mushan, huwag kang magsinungaling. Alam mo ba kung tunay o huwad ang medalya? Totoo o peke. Sa unang tingin pa lang makikita. Nagpapalipas ka lang ng oras. Wala ka ng takas ngayong araw, bibigyan pa kita ng ilang minuto. Salamat Teniente. Sa hitsura at tekstura ng medalya, sa mga detalye, mukhang tunay naman. Pakisuri gamit ang mid-end detector. Nakita mo ba ang berdeng ilaw? Tunay nga. Teniente, ipatupad ang utos. Zhongshan ang tapang mo upang siraan ang medalyang Panginoon. Ngayon ay legal na kitang barilin. Teniente, bilang miyembro ng God Force, ganito na lang ba kaluwag ang proseso? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mong mabuti ang medalya, tunay ba o hindi? Masusing tingnan ang medalyang ito, totoo ba ito o hindi? Narito ang mga katotohanan, nagtatalo ka pa rin. Anong kalokohan ang sasabihin mo sa ganitong tao? Barilin na lang natin siya. Tumahimik ka. Alam mo, ang orden ng Panginoon ay hindi biro. Ako mismo ang nag-authenticate ng medalya. Sasabihin mong peke ito, magpakita ka ng ebidensya. Madali lang. Alam nyo ang perang papel? Bawat pera ay may unique code, pati sa materyales. Lahat ng detalye ay kapareho. Pero kung may mali sa code, peke talaga ang perang ito. Naiintindihan mo ba ang rason ng bise-kapitan? Anong kinalaman nito sa mga medalya? Pareho lang ang mga medalya. Ang materyales, pagkakagawa at chips nito. Kahit magkapareho man, ang malaking depekto ay ang code ng medalya. Mali siya. Katarantaduhan, kung peke raw, peke na agad. Teniente, huwag mo siyang pakinggan. Nagloloko lang yan. Madali lang malaman kung totoo. Buksan ang inquiry portal ng Fire Dragon Kingdom. I-click at i-type ang code para ma-verify. Teniente, huwag kang makipagtalastasan. Nagpapatagal lang yan. Inuutusan kitang barilin siya agad. Kung hindi, suwail ka sa utos. Tumahimik ka, malaking bagay ang orden ng Panginoon. Paano ako magloloko? Kung tunay ang medalyang ito, susundin ko lahat ng utos nyo. Pero kung peke ito, Xiaoyi, alam mo ang magiging kahihinatnan. Peke talaga ito, may kumuha nito para sa akin. Huwag kang magpakabayani. Peking medalya, peking utos, halos ako'y nadaya mo na rin. Ang kasalukuyang paratang, hindi sapat ang 100 kamatayan. Imposible, talagang imposible. May mali talaga dito. Ano ba ang nangyayari sa hangin? Hindi ko alam, Hinger. Ano bang nangyayari? Paano naging peke ang medalya na yon? Lumayo ka sa akin pagkatapos ng aso. Joe Yun, ikaw pala. Zheng Xiaodong, akala mo maniniwala ako? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa'yo noon pa man. Sinalakay nila ako. Talagang pinaghirapan. Anong gagawin natin ngayon? Mas mabuting i-report na diretso. Ikulong sila. Hindi baka hindi natin mahuli ang utak. Ipinamigay nila ito mismo. Ano ang ibig mong sabihin? Para mahuli ang mga nasa Haicheng, malaking paru-paro sa likuran. Kayo lang ang lolo kong kakausapin. Maingat na isinagawa ang planong ito. Hindi ko akalain madadala ka. Ako? Bakit mo ako pinagkanulo? Tumahimik ka. Zheng Xiaodong, anong akala mo sa sarili mo? Nalaman ko na ang katotohanan, isa kang mapagmataas. Tangang gagamba, ngayon na ang wakas mo. Anak, huwag kang padala sa mga panlilinlang ni Joe Mushan. Nakalimutan mong siya mismo ang pumatay sa iyong tunay na ama. Ayaw mo bang maghiganti para sa iyong mga magulang? Oo, Yuner. Ipinakita ko na sa iyo ang impormasyong iyon. Nagsisipagligtas lang si Joe Mushan noon. Siya mismo ang pumatay sa iyong tunay na mga magulang. Nakalimutan mo na ba ang lahat ng ito? Ito ba ang impormasyong sinasabi mo? Ang impormasyong ito, ipinatetest ko na sa profesional na ahensya na patunayang peke ang impormasyong ito. Binibining Yuan, kung hindi ka naniniwala sa akin, nandyan ang test report. Hindi.
Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala rin ako sa aking lolo. Kailan ka sumanib sa kanila? Siya ang pumatay sa iyong tunay na mga magulang. Naniniwala ka pa ba sa mamamatay tao ngayon? Chen Xiaodong, may utak ka ba? 1 trilyon ang halaga ng kapangyarihan niya. Taong may di matatawarang dignidad, magpapatalo sa isang katulad ko? Gagawa ng mga kasinungalingan para linlangin ang isang dukhang katulad ko? Lagi ninyong inaapi si Yuner noon. Walang habas na panggigipit. Hindi siya tanga, kundi masyado siyang mabait. Binigyan pa kayo ng pagkakataon. Xiao Dingtian, alam mong may mali. Sandali lang. Ginawa ba ang medalyang ito para lokohin ako? Ibig sabihin, nagkasala pa rin siya sa pagpeke ng Lord's Medal. May kasalanan ka at dapat kang parusahan. Matabang Joe, sa tingin ko wala ka ng ibang alam. Bagsak sa huli, isama mo na ang sarili mo. Teniente, narinig mo ba ako? Inaamin kong peke ang medalya, pero pareho kami ng krimen. Kaya kung gusto niyo akong sisihin, katulad lang din namin siya. Dapat din siyang barilin. Mukhang nagugutom ang kapitan. Anong gagawin natin? Ang pagpeke ng medalya ng Panginoon ay totoo. Pinalik lahat sa akin ni Hunyang. Teka muna, Xiao Tianjian, ikaw nga ang kamelyong pinalaki ko. Hindi lang maalalahanin, matatag pa, kahit mamatay ka. Gagawin mo ang lahat para makapanira. Tungkol dito, gusto ko ring magpasalamat. Tinuro mo sa akin ang lahat ng ito. Kumusta? Nasiyahan ka ba sa manlalaro ko? Sa totoo lang, nasiyahan ako sa kakayahan mo. Pero ang ugali mo, nakakadiri. Anong pa ngayon? Hindi ka ba pupunta sa impyerno katulad ko? Camelio, huwag kang mapahiya dito. Gamitin mo ang utak mo. Isipin mong mabuti kung sino siya. Isa siya. Kalansay, siya ang leader ng ating Bloodstings. Kung magagawa niya ang pagkakamaling ito, paano niya tayo mapapanaig sa laban? Anong ibig mong sabihin? Hindi peke ang medalya sa kamay mo. Pero huwag mong kalimutan may tunay kang medalya. Miss Lin, ano pang hinihintay mo? Ibinibigay ni Lolo. Narito ang utos ng Panginoon. Tingnan ang medalya bilang Panginoon. Utos ng Panginoon, walang kapantay na kaluwalhatian. Teniente, sa pangalan ng medalya, inuutusan kitang patawarin ako sa pagpeke. Anong masasabi mo dito? Gagawin ko. Tutuparin ang mga utos. Sige, tumayo ka na. Joe Mushan, naglalaro ka ba ng mga insekto? Ano ngayon? Nakalimutan mo ang isa pang itinuro ko. Ang magaling na mandirigma ay dapat mayroon ang pangunahing katangian ng mga patakaran sa kahit anong oras. Kinuha ko na. Halika, dalhin niyo lahat. Iwan ni Vice Captain si Xiao Jingjian. Maliban sa kanya, dalhin niyo silang lahat. Bilisan niyo. Mahihirapan mo ba ako? Sige na. Kilala ko ang Camelio. Huwag kang mag-alala. May isang tanong lang na naguguluhan ako. Gusto kong marinig ang katotohanan sa'yo. Lumuhod ka. Magmakaawa ka, papatahin mo ako ng may dating tapang. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag mong sabihin ang malaking katotohanan. Camelio, itatanong ko, bakit mo ako tinalikuran? Bakit hindi kita madala? Ano akala mo sa sarili mo? Pagkamatay para sa pera, mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Lahat pwedeng sumuway para sa pera. Bakit ako hindi? Dahil ikaw ay Camelio, yung malubhang nasugatan, pero para iligtas ang kapatid, nag-iisa, isang kamelyong naglakbay ng 7 araw sa disyerto. Naalala mo lahat ito? Ang Panginoon. Naalala mo ba lahat ito? Naaalala ko lahat. Bawat sakripisyo ng ating mga kapatid para sa akin, lubos kong naaalala. Ikaw ang nasa likuran ko, dumagundong na bala, karagatan ng patalim at apoy, 9 na kamatayan para sa isang buhay. 7 piraso ng shrapnel ang naiwan sa katawan mo, hindi naalis. Lahat ito'y naaalala ko. Punong. Kasama kita, kasama sa paghuli sa magulang ni Yuner. Ako mismo ang nakasalubong sa anak nila. Biyaheng asawa na akala ng lahat, ako'y walang puso na makina. Ikaw pala, Camelio, ng gabing yon. Tinalhan mo ako ng kahon ng Baijiu. Nag-inuman tayo hanggang umaga. Chenglei, pakiusap. Tumigil ka na. Binaril mo ako. Naawa ako sa'yo. Camelio, hindi kita maintindihan.
Bakit ka naging ganito? Bakit? Bakit? Punong, barilin mo na ako, huwag nang ituloy. Punong, ipagpatuloy mo, lalo lang siyang pahihirapan dahil sa ating pagsasamahan. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Rodo, tandaan mo ito. Iwan mo ang buhay na ito. Magkikita tayo sa kabilang buhay. Punong, Gusto ko lang. maaaring magbagong isip si Camelio. Ito ang pinakamabuting paraan. Lolo, may tanong ako sa'yo. Sabi mo, Sa kakayahan mo, marami kang paraang magagawa. Kaya mong patayin sila. Pero bakit kailangang lumayo pa tayo? Yuni, tama ka. Kung sisirain lang sila, marami pa akong mas magandang paraan. Pero mas pipiliin kong hahatulan sila ng patas ayon sa batas. Igalang ang batas. Tungkulin nating lahat na tuparin ito. Sige. Naiintindihan ko na.